Sa iyo naman, pinagpala naman po tayo ng ating Panginoon ngayong araw na ito dahil nakasama po natin yan at makakasama natin po si Pastor Jonathan galing po pa sa Pilipinas. So all the way from Philippines, import ba? Kung sa basketball import natin to. And i-ready po natin yung ating heart, yung ating tenga sa pakikinig ng salita ng Panginoon sa pangunguna ni Pastor Jonathan. Isang magandang hapon po dyan sa GC Dubai. Dito po sa Pilipinas kasi ay gabi na 7:19 dito po sa Pilipinas. Alam ko po ang inyong service ay nag-start ng 3 p.m. dyan po sa Dubai, oras sa Dubai. Pero dito po sa Pilipinas ay medyo gabi na. But anyway, magandang hapon po sa inyong lahat. It's also a privilege para po sa akin na once again makasama po kayo or makasama sa inyo pong pananambahan ngayong hapon. At salamat din po sa Panginoon for giving me again a privilege na makapagbahagi ng salita ng Diyos para sa pagkain spiritual natin. Nawa tayo po ay mapalakas, ma-encourage ng ating pong pag-uusapan ngayong hapon na to. So ang topic po na na-assign po sa akin for today, and I think kayo po ay ongoing sa inyong pag-aaral tungkol sa, I think lang po sa akin lang pong palagay, ay tungkol sa fruit ng Spirit, bunga ng Espiritu. So isa po sa mga bunga ng Espiritu ay ang patience. So ang topic po natin for this afternoon ay the power of patience. So gaya po ng nasabi ko, as we go on, ang patience po ay we know na isa sa mga fruits ng Spirit. And it means na kung tayo po ay genuine Christian, tayo po ay totoong tumanggap sa Panginoon, the Holy Spirit ay nananahan sa atin. We are being indwelt by the Holy Spirit. And whether we like it or not, dahil nananahan sa atin ang Espiritu ng Panginoon, and because patience ay isa sa mga fruits ng Spirit, definitely tayo po ay may fruit. Or sabihin natin tayo po ay may mga fruits ng Spirit. So yun po ay hindi pwedeng wala sa atin. Ang difference po niyan, if you can remember, ang difference ng gift of the Spirit sa fruit ng Spirit ay malaki ang pagkakaiba. Yung gift ng Spirit, hindi lahat ay pare-parehong meron. Maaring meron akong gift ng Spirit, meron akong 3 gifts ng Spirit na maaring wala po sa atin o wala sa inyo. Maaring namang meron po kayong gift na ganon pero wala sa akin. So ibig sabihin, ang gift ng Spirit ay base sa pagkakadetermine ng Spirit kung ano ang kanyang ibibigay na gift for the function, for the benefit ng body of Christ. But when it comes to fruit ng Spirit, lahat po tayo ay dapat meron yan. Yung pong sinasabi sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23. And one of those ay patience. So, sa hapong ito mga kapatid, dahil yan po ay fruit, I am expecting na ikaw at ako, as we talk about this patience, meron po tayo nito. And because this is a fruit, kailangan ay beneficial po ito, hindi lamang para sa atin, kundi para sa mga taong nakakasama natin. Yun nga lang mga kapatid, speaking about a fruit, kung titingnan natin sa literal na fruit, merong mga fruit na masasabi nating supposed to be, dapat ganun siya, pero bakit hindi? Diba? Kasi may mga fruit, anumang puno yon na may fruit, minsan makikita natin, ina-expect natin dapat malaki yung bunga, pero minsan bakit maliit, minsan bakit parang kumupes, o minsan bakit matigas yung kabilang side, o minsan naman ina-expect natin matamis dapat yung fruit, pero bakit matabang? And worse, ito naman po ay sabi ng professor ko, when it comes to the fruit of the Spirit, bakit minsan sa mga Kristiyano, yung fruit ay nabubulok? Or yung worse, minsan yung fruit ay nalaglag, parang di mo makita, parang nawala. So isa siguro sa magandang tingnan natin mga kapatid, minsan yung fruit, especially dun sa last na fruit ng Spirit, yung self-control, minsan ay nabubulok, minsan ay hindi nakikita sa atin, minsan ay kabaliktaran ang
nakikita sa atin instead na yung self-control, one of the fruits ng spirit. But we're talking about patience. So once again, we expect each other na meron po tayong patience. Ang kailangan lang natin ay i-display po yung kanyang power. Kaya ang topic natin today sa hapon na to ay the patience or the power of patience. Kung kayo po may mga Bible na dala-dala, okay, makibukas po kayo sa akin. 3 passages po ang aking gustong tingnan with regards sa discussion natin ng power of patience. So ang first passage po natin ay James chapter 5 verses 7 to 9. James chapter 5, 7 to 9. Ito po yung ating main passage. Then titingnan din po natin ang Romans chapter 12 verse 12. Gayon din ang 1 Corinthians chapter 13 verse 4. So unahin ko po ang James chapter 5 verses 7 to 9. I'll be reading from New International Version. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. James 5, 7 to 9. Be patient then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, and how patient he is for the autumn and spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Don't grumble against each other, brothers, or you will be judged. The judge is standing at the door. Romans 12:2, sabi po, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Then 1 Corinthians chapter 13 verse 4, yung first phrase lang po, love is patient. Pagpalain po ng Panginoon ang kanya pong salita. Tayo po ay saglit na manalangin. Join me in this prayer. Panginoon, muli po naming ipinagkakatiwala sa inyo ang hapon na to, especially sa part po na to ng aming pong pagninilay, pagbubulay, pag-aaral ng inyong salita. Ang salita nyo po, ang pagkain po naming espiritual, ang gabay po namin sa aming pamumuhay, ang source po ng aming kalakasan, ng aming hope. At instrumento, Panginoon, para kami ay mag-mature sa aming buhay pananampalataya at mag-grow sa aming pong faith at sa aming service, Panginoon, sa inyo. So we ask and we pray for your wisdom sa amin na kausapin niyo po kami. Mag-get po namin yung message niyo para sa amin personally na may apply po namin sa aming pong mga buhay. So we entrust to you, Lord, ang aming pong pag-aaral ngayong hapon ng inyong salita. At yan po ay aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. So dahil ang patience po ay isa sa mga fruits, syempre ang pinaka-best na po pwede natin gawin ay yung application agad ng patience. Okay? So let me address the power of patience doon po sa dalawang konteksto na pwede natin siyang paglagayan. Kasi gusto nating i-fit ang idea po ng patience sa konteksto, dito sa dalawang konteksto na ating pong pag-aaralan. So if i-fit ko po ang power of patience, una sa context po ng situation, then pangalawa ay sa context po ng relationship ng mga believers. So we can have these 2 points to deal with. Hindi muna tayo baptist today, half baptist muna tayo kasi 2 points lang po ito. So doon po sa dalawang area na yun, doon po sa dalawang context, ilalagay natin ang pag-apply ng power of patience. Una sa situation, pangalawa po ay sa relationship. So let me discuss dun sa first area ng application, first context na ilalagay natin ang pag-apply ng power of patience. So patience in the context of situation. Yan po yung makikita natin sa James chapter 5, verses 7 and 8. Babasahin ko muli, mga kapatid. Very straightforward ang sinabi po ni James. Verse 7, be patient then, brothers, until the Lord's coming. So ulitin ko po, be patient then, brothers, until the Lord's coming. So ilalagay natin sa context ng situation para makita natin yung power ng patient. Doon natin siya kasi i-apply para meron siyang vivid and
mas malinaw na application, area of application ng patience. So ang situation po natin, gaya ng narinig ko kanina, iba-iba po ang ating situation or iba-iba ang nararanasan natin, iba-iba ang kinalalagyan natin ng mga circumstansya or situation ng buhay. At ang circumstansya po or situations ay hindi linear. Hindi rin po siya yung kung ano ang naranasan natin today, ano din ang mararanasan natin all throughout our lives. Kumbaga, nung tayo ay mamulat sa katotohanan or nung tayo magkaroon ng kaisipan, yung ating experience then until today, ganun din yung ating experience. So, ang experience po or ang situation ay nagbabago-bago. So, it is obvious mga kapatid na ang patience ay mas na-apply po natin, mas napapractice, mas nano-nurture. In particular, kapag po tayo ay nasa times ng difficulties, times ng adversity, naroon po tayo sa times na in affliction, situation of distress, maybe in trials, in problems, or in many forms of challenges. Yan yung isa sa mga situations na ayaw natin. Okay? Kasi yun ay mga unpleasant situation ng buhay. Pero gaya po ng sinabi ko, mas nano-nurture at mas napapractice natin ang patience doon sa mga situations na yun na ayaw natin. So dito po sa James chapter 5, in particular sa verse 7, once again, ang sabi po ay, be patient then, brothers. So meron pong sinabi rin si James na hanggang kailan? Until the Lord's coming. So na-mention po yung second coming ng Panginoon. Okay? So makikita natin na the life that we have at this moment at saka yung second coming ng Panginoon, merong in-between. So doon sa in-between na yon, doon nagkakaroon tayo ng iba't ibang klaseng experiences, iba't ibang klaseng situations ang ating pong kinalalagyan. At doon nasusubok yung ating pong pasensya. So when it comes to the Lord's coming, the second coming of the Lord, meron pong iba't ibang pananaw, pero hindi ko na po i-discuss yun. Meron lang mga pananaw na bago ba dumating ang Panginoon, ang mundo ba ay magiging better? Will the world get better before the coming of the Lord? Or yung vice versa? Ang mundo ba ay pasama ng pasama? Ang sitwasyon ba ay magiging worse before the Lord's coming? So yan po yung ilan sa mga views na mayroon when it comes to pagtingin sa second coming ng Panginoon. Yung in-between, before the Lord comes again, ano ang mangyayari sa situations ng mundo? Ito ba ay magiging okay, mag-i-improve, or ito ba ay magiging worse? Pero alam niyo naman ang sinabi ng Panginoon when it comes to signs ng kanyang pagbabalik. Ang sabi niya, there will be earthquake, there will be war, there will be spiritual deception, drought, famine. Sa tingin natin, di ba, parang hindi sa pabuti ang magiging situation. And even Paul, sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, ang sabi niya rin, there will be terrible times in the last days. So yun po yung words ni Paul kay Timothy. So paalala po yan na as we look at the surroundings, as we look at what is happening before the coming of the Lord, parang makukonklud natin at pwede nating i-expect na may mga worst scenario na po pwedeng mangyari. May mga situations na ayaw nating mangyari, pero we expect na mangyayari. At ulitin ko mga kapatid, doon sa mga situations na yon, what kind of situations? Yung afflictions, suffering, frustrations, disappointments, discouragement, and many more parts of Christian life na unpleasant situation para sa atin. Pero ulitin ko na doon sa mga situations na yun, mas nagmamanifest, mas nade-demonstrate, mas nakukultivate, mas nano-nurture ang ating patience. So that's a general situation para sa pagtingin natin sa second coming ng Panginoon. Kasi ang sabi ni James ay be patient until the Lord's coming. Na ibig sabihin, in between may mga worst scenarios na po pwedeng mangyari. So kapag ka nandun tayo, ine-expect natin na ganun ang mga po pwedeng mangyari, we need to be patient. Kailangan natin maging patient kung yun man ay mga situations na magcha-challenge ng ating pananampalataya. So until the Lord's come, or until the Lord comes again, kailangan nating maging patient. And in addition to that, kasama rin ng word na patience ay ang perseverance. So patience and perseverance.
Now, general po yung ano na yon, yung sense na yon, 'di ba? The Lord's coming. Gawin po nating personal. So sa personal naman na level, syempre meron tayong mga kanya-kanyang hardships at saka difficulties sa ating pong mga buhay. So we face them in this lifetime. Na kahit ayaw natin, bakit palaging nandyan, 'di ba? Bakit natin nararanasan? So the first thing we want to ask God, kapag ka meron tayong, merong dapat i-correct sa ating way of thinking, sa ating view about sa nararanasan natin ng mga hardships, sa nararanasan natin ng mga unpleasant situations sa ating mga buhay. Minsan ang prayer natin ay ganito, alisin agad tayo ng Panginoon doon sa sitwasyon na meron tayo, or alisin ng Diyos yung sitwasyon na yun sa ating mga buhay. Yan yung ating kalimitan na practice when it comes to praying to God, na Lord, nandito ako sa sitwasyon na to, pwede bang alisin mo ako dito? O kaya naman ay baguhin mo ang sitwasyon na meron ako. Now let me read Romans chapter 12 verse 15. Ang sabi ay, Romans chapter 12 verse 12. Ang sabi sa second phrase, or basahin ko na po yung verse 12, be joyful in hope. Okay, so kasama po ng pagtsatsaga natin ay yung hopeful natin, yung pagkakaroon natin ng fervent hope despite of the situation. So be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Yan yung sabi ni Paul sa chapter 12 ng Romans, verse 12. Doon sa second phrase, doon po sa gitna, patient in affliction. So balik tayo doon sa kalimitang prayer natin when it comes to asking the Lord kapag ka nandun tayo sa situation na very unpleasant sa atin. Ang gusto natin ay, Lord, take away this situation or take me away from this situation na meron ako. I don't know, there's nothing wrong with that prayer. Kailangan lang nating i-refine. Alam nyo, ang isa sa magandang phrase ng prayer kapag ka nandun tayo ay parang ganito, Lord, help me extend my patience in this situation na meron ako. Alam niyo po kung bakit? Minsan, or kalimitan, God allows yung mga situations na ganon. Kasi yung patience natin, nasa atin na yon. Dahil yun ay fruit, di ba? Fruit kasi yon. Yung fruit, kailangang mahinog, kailangang makita, kailangang mag-shine yung fruit na yon. And one of the ways God is using para lumabas yung fruit na yon or mag-shine yung fruit na yon at para mas ma-nurture yung fruit na yon, pinapadaan minsan tayo doon sa sa ganung klaseng sitwasyon. Kung patience ang kailangang mag-shine, ang kailangang ma-demonstrate natin, so doon sa unpleasant situation na meron tayo, instead of praying to God na, Lord, alisin mo ako dito, or alisin mo ang sitwasyon na to, baguhin mo ang sitwasyon na to, which is minsan kalooban ni Lord na nandoon tayo sa sitwasyon na yon. Whatever kind of situation na sa pananaw ng Panginoon or doon sa purpose ng Panginoon ay ninanais lang niya na ma-develop pa yung ating pasensya, yung ating patience, using that kind of situation na tayo ay inilagay ng Panginoon. So ang isa rin sa po pwede natin gawin ay to endure the hardship, to endure the pain, to endure the suffering without giving up. Kasi tinuturuan tayo ng Panginoon na mas maging hinog yung ating bunga. Yung isang bunga na ating pinag-uusapan, which is yung patience. And knowing na yung negative situation na meron tayo ay temporary lang. Hindi yun for eternal. So yung proper perspective na dapat meron tayo when it comes to situation na ating pinagdaraanan in relation sa patience na meron tayo na gustong i-develop ng Panginoon, let's look at that as a process ng Panginoon para sa atin to develop yung ating patience. So trust the process of God, which is yung mga situations na pinagdaraanan natin para mas ma-develop yung ating patience. So doon mas makikita, mas madi-display natin yung power ng patience kapag ka nandun tayo sa mga ganong klaseng situation. And we need to trust God. We need to trust the process of God, the procedure of God, doon sa moment na kinalalagyan natin para mas mapalabas yung ating bunga. So, ang isa sa mga illustrations na ginamit ni James doon sa chapter
5 na ating binasa, especially sa verse 8 or sa verse 7, babasahin ko ulit yung next po ng first statement ni James. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, and how patient he is for the autumn and spring rains. So ang isa sa mga best lagi na ginagamit when it comes to illustrating or sa pag-i-illustrate ng patience ay ang farmer. So hindi ako masyadong familiar sa farmer kasi mangingisda ako. Mas makaka-relate ako kung tungkol sa pangingisda kasi sa pangingisda meron din pong katulad ng sa farmer na binabanggit ni James. Ano ba ang meron sa farmer? So as an illustration, para i-establish yung pagkakaroon ng patience sa audience ni James at para sa atin today. So ang makikita natin ay talagang pasensyoso ang matyaga itong farmer. In what way? So alam ng farmer yung timeline. Okay, alam ng farmer kung kailan siya dapat magantay or nag-aantay siya, nagwe-wait siya para doon sa tamang time kung kailan dapat i-harvest. So yung timeline, alam niya yon. So ibig sabihin, yung pag-harvest ng crop, kailangan ay hindi premature, hindi rin naman overdue. Kasi yung harvest kailangan mapakinabangan at hindi siya mapapakinabangan ng husto kapag ka premature yung harvesting or overdue naman or napabayaan na dapat i-harvest na that time pero hindi niya hinarvest, hindi rin mapapakinabangan ng maayos, ma-overripe, ano po. So alam ng ano yun, alam ng farmer yon. So ganun siya nag-iintay. Kaya in between, nung siya ay nagtanim, at bago mahinog, bago i-harvest, meron siyempre siyang ginagawa. At ang ginagawa niya ay kinukultivate niya yung kanyang crop para pagdating ng anihan ay okay yung kanyang ani. At the same time, alam niya rin yung timing. Ano yung timing? Nag-aantay siya ng autumn at saka ng spring rains. Kasi hindi po pwedeng basta na lang magtanim. Kasi may mga season na dapat itong itanim, ito ang dapat itanim, alam niya rin yon. Sa aming mga mangingisda, alam din namin yon. Alam din namin kung kailan dapat ito ang pamamalakayan na gamitin at alam din namin yung isda na mahuhuli kapag ganitong season. So iba-iba yon. Kaya yung timing napaka-importante. Sa amin, kapag maliwanag ang buwan, hindi ka pwedeng basta lumaot na lang at saka maghagis ng lambat or mag-arya ng lambat. Hindi yung po pwede. So yung timing kapag ka walang buwan, kapag ka madilim. Okay? Kaya nga po yung ilaw ay mas nagiging attractive yung mga isda kapag ka madilim. So that's an analogy when it comes to timing. So timing is everything para sa farmer. At para sa kanya, yung timing na yon, it needs yung kanyang patience. Okay? Kung kailan siya magtatanim at kailangan niya din ng patience kung kailan niya aanihin, kailan niya dapat anihin. So alam niyo, yung timing ay very important. As sinabi ko, timing is everything and it needs patience para po sa bagay na yon. So let me illustrate this doon sa aking pong personal na karanasan. Yun po yung ginamit ni James, yung farmer, para establish yung idea or yung sinasabi niya na kailangan ay matyaga, kailangan ay may pasensya, kailangan ay nag-iintay. Okay? So we can benefit from the power of patience if we are going to perceive na there is always a better process for us to have a better result, katulad ng farmer. So para sa atin, ganun din. Yung process ng Panginoon, yung mga situations na kanyang ibinibigay sa atin, for a better result, ano yung result? Yung ma-ripe yung ating patience. Mas mahinog yung ating patience. Okay? So, isa sa mga example na gusto ko pong ibigay sa inyo mga kapatid when it comes to this, ako po kasi ay nahilig sa pag-aalaga ng manok nung kabataan ko, nung ako po ay high school. Kasi yung barkada, nahilig din sa sa pag-aalaga ng manok. Meron po kaming mga ginagawang competition, paramihan kami. So sa pag-aalaga ko po ng manok, alam niyo yung inahin kapag siya inang itlog, siyempre lilimliman niya yon. Ang natutunan ko, kailangan hindi lahat ng itlog palilimliman kasi hindi lahat yon mapipisa, magiging sisiw.
Kailangan ilan lang. Maximum na. Noong time ko po, maximum na 10. Kasi minsan ano lang yung 7, 8, yun lang yung nagiging sisiw. Ang isa sa mga experience ko mga kapatid, isa sa mga ginawa ko during that time because I don't had any patience during that time kasi gusto ko nga na dumami yung yung manok ko. Yung yung inahin kapag ka nangitlog at nilimliman na yung itlog, bumibilang ako niyan, 3 weeks mapipisa yung itlog. So lagi kong tinitingnan yung ano yung nililimliman ng manok. Pag nakita ko within 3 weeks na, pag nakita ko na kasi yung unang lumalabas doon sa itlog kapag ka mapipisa na siya ay yung tuka ng sisiw. Lumalabas na yun kasi tinitik-tik yun ng tuka ng sisiw para siya ay makalabas. Ang isa sa mga pagkakamali na ginawa ko that time ay dahil naiinip ako. Alam niyo yung ginawa ko, tinulungan ko yung inahin na lumabas na yung sisiw, mapisa na yung itlog, lumabas na yung sisiw. Kaya ang ginawa ko, tinutuklap ko yung ano, yung itlog niya, yung shell niya, para yung sisiw lumabas na. So without my knowledge na hindi pala dapat ganon. Kasi ang nangyari, noong aking tinulungan, yung inahin na mapisa na yung itlog, lumabas na yung sisiw, instead na maging maayos yung kalagayan ng sisiw, hindi siya naging maayos, naging premature siya. Kasi kulang pa siya sa init, kulang pa siya sa limlim. Eh dahil sa init ko, tinulungan ko na. Kaya ang nangyari, yung sisiw, yung mga sisiw, hindi pa ganong okay yung kanilang tiyan. May dugo-dugo pa, hindi pa ganong nagko-close. Inunahan ko na. It's because gustong-gusto ko na yung sisiw ay lumabas. So the result is namatay yung ano, namatay yung mga sisiw. So yun yung ano, yun yung kawalan ng tiyaga, yun yung kawalan ng pasensya. Na ibig sabihin ay go beyond doon sa natural process na dapat nang sa ganun ay mas maging maayos yung situation or yung result. Okay? So yun ang pagkakamali ko because I'm having that time I'm having no or I was having no patience during that time. So alam niyo rin po mga kapatid, if we apply that sa ating mga buhay, yung ating kawalan minsan ng tiwala sa proseso, yung ating pagmamadali. Minsan yung may gusto tayo, meron tayong mga ninanais. Okay? When we ask a question na, will God give me this to me? Meron akong gusto, ibibigay kaya ng Diyos yun sa akin. So minsan, meron ang Diyos in His wisdom na mga proseso and procedure na gusto niya na pagdaanan natin, na minsan naniniglect natin, hindi natin siya makita na that's God's way. Ang ginagawa natin ay we go ahead of God, we go doon sa gusto nating proseso at ayaw natin yung proseso ng Panginoon, kaya minsan nagkakamali tayo. Kaya instead na mas maging maganda yung resulta, kasi pinwersa natin on our own, nagkaroon tayo ng forcing na makuha agad natin yung bagay na yun, na wala tayo ng pasensya. Kaya hindi natin na-display yung ating patience, hindi natin naalala yung power of patience, ginawa agad natin, pinwersa natin, wala sa timing, wala sa gusto ng Panginoon na procedure and process. We did not trust the process of God. Kaya minsan, ang nangyayari, instead na ma-enjoy natin, meron tayong frustration, meron tayong disappointments, kasi hindi natin pinagkatiwalaan yung process ng Panginoon. Yung patience natin na bulok, gusto agad natin on the spot. Kumbaga, we want it all, we want it now. Yun agad ang gusto natin. So minsan, dahil nga po dun sa mga ganong klaseng proseso na pinagdaraanan natin, na will ng Panginoon, if we want something para sa atin, let's trust God. Huwag nating unahan ng Panginoon. Yun nga lang, na nakakaligtaan natin na sometimes, yung mga ganong pagkakataon ay ginagamit ng Panginoon para turuan pa tayo. Para mas mamold tayo, mas mahubog tayo into a person God wants us to be. Kaya we better display yung patience, yung power ng patience, ng pag-aantay. Pag we wait sa Panginoon, sa gusto ng Panginoon, sa proseso ng Panginoon. Kaya nga yung key phrase natin mga kapatid ay trust the process of God. Trust Him.
So ngayon, as we ask this question, two questions para sa atin with regards sa reflection natin sa first point natin na patience in the context of situation. Okay? Are things going to get better? Kumbaga, generally speaking, before the second coming of Christ, will the world get better? Will the situation get better? So wala tayong guarantee mga kapatid. Kasi ang sabi ni James, be patient until the Lord's coming. So ibig sabihin, tinuturuan tayo na may mga situations na mararanasan natin before the Lord's coming na hindi maganda. Pero we need to trust God, we need to be patient, we need to undergo doon sa mga situations na yon. Why? Kasi yung patience natin mas na-demonstrate, mas nahihinog at mas na-i-display natin. So even though hindi maging better ang situation, but at least tinuruan tayo ng Panginoon na ang patience natin ay ma-develop sa ganung mga situations. Now, doon naman sa question na, will God give me what I need? Well, of course, mga kapatid, yes. God will give us what we need, but not necessarily what we want. So, yun din mga bagay na ating pinapanalangin, yung mga bagay na gusto natin for our personal life, for our family, for the church, at kung sa ano pa man yun, ano man ang area na meron tayong hinahangad, meron tayong ninanais, dinidesire mula sa ating mga puso. But again, we need to be patient sa mga bagay na gusto natin para sa ating sarili or para saan man. Kasi meron ang Diyos ibibigay sa atin. We just need to trust Him, to trust His process, and we need to be patient. Huwag nating madaliin. Baka magkamali tayo. Kasi kapag nagkamali tayo, minsan mahirap bumangon, mahirap magsimula muli, at meron ng damage minsan sa atin. Kaya minsan na napo-frustrate tayo, nadidisappoint tayo sa Panginoon, hindi natin alam minsan na pinangunahan pala natin siya. Inunahan natin siya without our knowledge na meron pala siyang mas maganda na proseso, na procedure na padadaanin tayo bago niya ibigay yung ninanais natin. Okay? God delights to give what we want. Kaya lang, kailangan nating pagtiwalaan ng Panginoon sa process. So doon sa mga sitwasyon na yon, ma-display natin yung ating patience. Okay? So wag tayong laging magmamadali. Let's always trust the process of God. In every situation or in any situations na po pwedeng i-allow ng Panginoon sa atin. So that's the first one mga kapatid, yung patience in the context of situation. Pangalawa, and this is the last point mga kapatid, dalawang points lang naman to. Second area ng application ng power of patience. Patience in the context of relationship. This will be now a very personal para sa atin. Patience in the context of relationship. Sabi ng James 5 verse 9, don't grumble against each other, brothers, or you will be judged. So doon sa statement ni James na don't grumble against each other, makikita na natin mga kapatid yung idea or context ng relationship. Okay, yung ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa. And let me read in addition to that, this is a very powerful, okay, powerful po ito na statement. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Alam niyo na mga kapatid, yung chapter 13 ng 1 Corinthians, it talks about love. At ang sabi ng 13 verse 4 ng 1 Corinthians, love is patient. Okay, love is patient. Now, anuhin natin, ilagay po natin din sa konteksto yung statement ni Paul na love is patient. So obviously, ang topic ni Paul ay love. Pero doon po sa before chapter 13, we have chapter 12. At ang dinidiscuss ni Pablo sa chapter 12 ay tungkol sa body of Christ. Tungkol sa church and tungkol sa spiritual gift na pinur out ng Panginoon sa member ng church. Okay? So there are different gifts na ibinigay ng Panginoon sa iba't ibang individuals na members ng church para sila ay mag-function accordingly at ma-fulfill nila yung role na meron sila in the body of Christ base sa gift na meron sila.
So, ang proper motivation to exercising the gift ay yung love. Okay? So, ang isa sa mga keywords na po pwede nating makita doon sa discussion ni Paul sa chapter 12 at saka sa chapter 13, kapag ka pinagsama-sama natin ay yung differences. Okay? Ang body ay binubuo ng iba't ibang bahagi. Tayo po yon. Yung katawan ni Kristo ay iba't iba yung bahagi. Kumbaga, iba't iba ang mga mananampalataya doon, iba't iba ang role nila, iba't iba din ang gifts na kanilang natanggap mula sa Panginoon. Pero pag nag-function sila all together, properly, lalago at titibay ang iglesia, ang katawan ng Panginoon. So when it comes to members of the church, okay, tayo din po ay iba-iba. Sa Corinthians kasi, meron silang naging misunderstanding with regard to spiritual gifts. Kasi meron silang mga na-elevate na gifts, especially yung gift of speaking in tongues. Mas na-elevate nila yon, gift of knowledge, kaysa sa ibang mga gifts. Kaya nagkakaroon sila ng pagkakaroon ng class, parang second class Christian ka kapag ka hindi ka nag-i-speak in tongues. Pero si Paul, ang ginawa niya ay i-discuss niya kung ano ang excellent way. Okay? I will show you the most excellent way. At yun po yung chapter 13. It talks about love. Okay, love as a proper motivation of exercising gifts sa loob ng church. And love din po ang key with regard or love din is a key in relation sa ating pong pamumuhay ng sama-sama sa isang katawan ng Panginoong Jesucristo. So doon po sa word na differences, magkakaiba tayo mga kapatid. Lalaki, babae, magkaiba. Okay? Ang mga kapatiran na nakakasama natin sa loob ng iglesia ay iba-iba rin. Iba-iba ang background, iba-iba ang way of thinking, iba-iba yung ating pinanggalingan, iba-iba ang ating trabaho, iba-iba yung ating character, iba-iba ang ating behavior, iba-iba ang ating attitude, iba-iba rin yung ating level of maturity, yung ating growth. So magkakaiba tayo mga kapatid, kaya pag nagsama-sama tayo, okay, there will be an issue sa ating relationship. At yun yung kailangan nating i-work out as brothers and sisters in the Lord. Kaya sinasabi ni James, don't grumble with each other. So it talks about when you gather together, don't grumble. So ang isa sa best ways na po pwede natin gawin ay to exercise love. So ano ang isa sa mga definitions ng love? According sa chapter 13 ng 1 Corinthians, verse 4, love is patient. Okay? So once again mga kapatid, hindi lamang siya gift. Siya rin ay description or siya rin ay definition ano ang pag-ibig. So if you love me and if I love you, I will be patient to you and you will be patient to me. Kung mahal mo talaga ako, kung meron ka talagang totoong pag-ibig, you will show me patience and I will be patient to you as well. Alam niyo, merong certain degree of tolerance when it comes to being patient kapag ka non-believers yung ating kaharap. Maintindihan natin kasi non-believer, walang Kristo sa puso. Pero it's a bit challenging para sa atin na ka-churchmate natin, kasama natin sa church, we have the same faith, we are in the same membership sa church, pero na-challenge tayo, di ba? The way we relate with each other or to each other kapag ka nasa church tayo o mga miyembro ng church. Na-challenge tayo. Bakit? Kasi nga dahil sa ating pagkakaiba-iba, may mga tao, whether we like it or not, may mga makakasama tayo na i-challenge talaga ang ating patience. People who will test our patience. Okay? So we need to accept that. And once again, in that particular situation, sa context din ng relationship, diyan mas maidi-display natin. Diyan din natin mas mano-nurture. Diyan din natin mas maipapakita yung power ng ating patience, ng ating pagtsatsaga sa ating mga nakakasama sa loob ng iglesia. So let me give you this, yung natutunan ko. Kasi hindi ko personally ma-evaluate ang aking sarili when it comes to the way I deal with people, the way I treat other people in the church, using yung patience. Okay,
expressing my patience sa kanila. Pero this is what I learned na gusto ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid para ma-extend din natin sa kanila yung ating pasensya at ating pagtatyaga sa kanila. Doon sa konteksto ng pakikirelate sa mga tao sa loob ng iglesia. So, para ma-display natin, para maipakita natin yung power ng patience, para ma-demonstrate natin, kailangan naranasan din natin yun mismo. Okay? Na tayo'y pinagpasensyahan. So, the best way ay ito mga kapatid. Ito yung share ko sa inyo. As I look at myself, okay, in relation to God, the way God treated me bilang ako, okay, God was so patient with me. Napaka mapagpasensyoso ng Diyos sa akin. Kung hindi, wala na ako, di ba? Ganon din sa atin. Yung aking karanasan sa Diyos, yung aking weaknesses, yung aking pagiging pasaway, yung aking pagiging imperfect, yung aking mga nagagawang pagkakamali, yung aking mga shortcomings, kapag ka tinitingnan ko how God is dealing with me despite of yung aking mga ganon, God is so patient with me. And to the point that Jesus died for me, an undeserving individual, namatay ang Panginoon para sa akin. Ganong katyaga ang Diyos sa akin. Ganon ako pinagtyagaan ng Panginoon hanggang sa makuha niya ako, masumpungan ko siya. So that's the first one. Ang pangalawa, syempre may mga tao rin mga kapatid na mapagpasensyoso sa atin. So sa ating family, okay, yung ating asawa, yung ating mga anak, yung mga nakakasama natin na nagpapasensya din sa atin. Kasi yung perspective natin about ourselves, kapag ka realistic tayo, as we look at ourselves, ang dami nating, di ba, ang dami nating flaws, ang daming lacking sa atin, meron tayong mga blind spot, meron tayong mga shortcomings, meron tayong mga bagay na hindi natin kayang gawin, ang dami nating weaknesses, okay? And yet, may mga tao na nagtitreat sa atin na may pagpapasensya. May mga tao na hoping para sa atin, kung meron mang kailangan i-improve sa atin, hoping yung mga tao na yun na someday, mag-i-improve tayo and we will be better person than we used to be. So may mga tao na ganun sa atin. Now, kung i-reverse natin yun mga kapatid, kung i-apply natin yung first, tinaga ako ng Panginoon, nagtiyaga ang Panginoon sa akin, even though ganito ako. So salamat sa Panginoon, naranasan ko yung pagtitiyaga ng Diyos sa akin. So kapag ka i-reflect natin, etong kasama ko sa church, tinatyaga rin to ng Panginoon. So who am I para hindi rin magtyaga sa Kanya? Hindi siya tiyagain at hindi siya pakitaan ng pagiging mapagpasensyoso ko doon sa context ng aming relationship, sa pakikipag-relate ko sa Kanya, the way I treat Him or treat her, the way I deal with Him or I deal with her. Kung ang Diyos nga nagtsatsaga sa Kanya, sino ako para hindi ko rin gawin yon? At the same time, gayon din naman na kung may nagtsatsaga sa ating mga tao at hopeful sa atin na sa kabila ng ating mga kakulangan, tinatsaga pa rin tayo. Alam niyo, kung hindi ako tinaga ng pastor ko, hindi rin ako magiging pastor. Yun ang isa sa mga hindi ko makakalimutan, yung tiyaga na ginawa ng pastor ko sa akin. Alam niyo, lumuha rin yung pastor ko sa akin dahil sa aking attitude, sa aking character. Kasi yung pagiging immature, di ba? Kung maalala mo, nakakahiya eh. Kung maalala ko yung mga bagay nun, nakakahiya. Pero pinagtiyagaan ako. So, ganun din tayo mga kapatid, na may taong nagtsatsaga sa atin na kapag kung sila ay nag-give up sa atin, hindi tayo tinaga. So, ano na kaya, di ba? Ganun din tayo. So, we need to be patient with the people na kailangan nating mas bigyan ng pasensya natin, ng pagtsatsaga natin. Kaya sa church mga kapatid, we cannot expect na lahat ng mga tao ay makakadil natin in a way na gusto natin. Or makaka-relate natin na in a way na gusto natin. Hindi ganun. Kaya nga sa church, matitest yung ating patience. Kaya yung power ng patience, mga kapatid, ma-demonstrate natin kapag ka nagsasama-sama tayo. And most of all, kapag ka merong mga taong nakakasama natin na tinetest ang ating patience. So yung ating pananaw, nakikita natin si kapatid na nagtetest ng ating patience. Gusto nating tulungan. Kasi merong mga kapatiran sa loob ng iglesia na talagang nasa ganung level ng maturity. Ganun yung nasa ganung level ng kanilang growth. So hindi tayo mag-give up para sa kanila. Ipapakita natin na tayo magtsatsaga para sa kanila. For example,
May mga tao kasi sa loob ng church, halimbawa, inimbita mo o binigyan mo ng part. Okay, merong gawain, may programa, binigyan mo ng part, inimbitahan mo, pero hindi dumating. O kaya naman dumating late. Tapos yung programa, nalagpasan yung part niya. Di ba ang hirap nun? Di mo alam kung maiinis ka o matutuwa ka o aalis ka na rin o aayaw ka na. May mga ganong instances. But we need to be patient with the person. We need to be patient with that individual na someday, hoping in our prayer na mafi-figure out din ni kapatid. Okay, tsatsagain ko siya. Mafi-figure out din ni kapatid na someday, matututunan niya rin. So sa kanyang maturity, sa kanyang pag-grow sa Panginoon, yun yung ating hope, yun ang ating prayer. Na ma-figure out din ni kapatid yung mga bagay na dapat. So, hindi tayo mag-give up. Ipapakita natin because we love the person. We love our brothers and sisters in the Lord. So, doon lamang po sa ganong klase ng situation na nagtetest ng ating patience, let's show love. And one of the manifestations ng ating pagmamahal sa Kanya is let's be patient sa mga nakakasama natin sa loob ng iglesia. Huwag nawang mangyari, mga kapatid, no, na naubos yung ating pasensya. Kaya minsan ang ginagawa natin ay bahala ka na sa buhay mo. Kung friend natin sa Facebook, iba-block natin, no? Kaya i-unfriend natin. Minsan talaga sumasagad na parang sagad na yung aking pasensya, talagang natetest yung patience. Pero we don't need to give up. Just remember na pinagpasensyahan nga ako ng Panginoon eh. Okay, so I want to experience the power of my patience through the life of this individual na talagang pagtsatsagaan ko na someday, dahil hindi ako mag-give up sa kanya, I will see the result. Na baka ito ay mas maging kagamit-gamit pa kaysa sa akin kapag ka na-figure out niya. Alam niyo yung definition ko ng discipleship, kapag ka na-figure out niya what it means to be disciple of the Lord. Baka someday ito pa yung mas maging kagamit-gamit, okay? Instrument ng Panginoon para sa kanyang kalwalhatian, para sa kanyang kaharian. So I'm not saying, mga kapatid, yung mga toxic people kasi pagka mga toxic people talaga, differentiation, mga kapatid, yung talaga ay kailangang iwasan yung mga toxic, okay? For the sake ng ating growth din, ng ating wellness at ng ating peace of mind. Iba yung toxic doon sa mga kapatid lang na nandun pa sa level ng maturity na hindi katulad ng sa atin. So iba po yun, mga kapatid. Kaya pagtsatsagaan natin sila because we love them in Christ, we love them with the love of the Lord. Let's be patient with them. Kung sila ay nagtsatsaga rin sa atin, so vice versa, mga kapatid, di ba? Na someday we will see the power of the patience na ating ipinakita sa kanila. Na magagamit din sila ng Panginoon sa kanyang kapurihan. So yung question natin na, when will my fellow Christian become mature? Oh, that's a good question. Inaantay kasi natin yon. So habang hindi pa nangyayari, mga kapatid, pagtsatsagaan natin, eto rin yung ating pwedeng maging pananaw. Okay? So when it comes sa kapatid sa Panginoon, our brothers or sisters in the Lord, let's help them. Let's help them grow. Let's help them mature in Christ. Provide them yung fellowship na makakatulong sa kanilang paglago. Okay? Yun lamang, hindi natin makukontrol yung kanilang growth. Wala sa ating control yung kanilang growth, yung kanilang maturity. Wala rin sa ating control yung the way na papaano nila tayo itatrato bilang kapatid sa Panginoon. What we control is tayo, yung ating pong dealing sa kanila. Yung ating way of treating them. Yung ating pong pagnanais din na mag-shine yung ating fruit, which is yung patience natin, yung fruit ng Spirit sa atin, sa mga ganong klaseng kapatid na ating pong nakakasama. Let's just help them, pagtiyagaan natin sila. Pagtiyagaan natin ng isa't isa, okay? Para-pareho naman tayong may mga flaws at saka weaknesses, so let's be patient with each other, especially those na mas nangangailangan ng ating pong pagtiyaga. Bilang mga miyembro ng isang katawan, let's always be a blessing to each other and for each other by displaying love. Love na magiging concrete ang expression sa pamamagitan ng ating
pagpapasensya sa kanila. Okay, sometimes kung tayo man ay nasasagad na, minsan meron tayong mga gustong sabihin. Kapag kasi nasagad tayo, nasa kisame na yung pasensya natin dahil sa taon na to, alalahanin natin mga kapatid, kung meron man tayong gustong sabihin na pangit just to satisfy what we feel, just to satisfy yung ating emotion. Sinasabi nga nila kung ano ang nasabi na natin yon. Hindi na natin mababawi, hindi natin maibabalik. So, let's just post, let's just post. Kung talagang gustong-gusto nating sabihin, pero alam natin kapag sinabi natin, it will break the heart of our fellow believer. Let's take a pause, okay? Hinga ng malalim at wag nang sabihin. Hold it and don't speak it. Okay? Yun yung, alam nyo, yun yung best demonstration na talagang napaka mapagpasensyoso mong tao. Hindi ka selfish, kasi gustong-gusto mo nang isatisfy yung iyong feeling just by saying words na bibiyak ng puso ng makakarinig, pero hindi mo sinabi. That's also a wisdom. Okay? Why wisdom? Kasi yung resulta nun, dahil nag-post ka, di mo sinabi, sasabihin mo na sana, that's wisdom. Ang inalala mo, yung result. Yung magiging result nun. That's wisdom. If you are able to hold yung sasabihin mo, at naalala mo kung ano magiging resulta, that's wisdom. Na-control mo yung iyong dila. Ibig sabihin, mataas ang level ng iyong patience, ng iyong pagpapasensya. So what we can see mga kapatid, doon sa context ng situation at saka ng relationship, talagang maide-demonstrate natin ang power ng patience. So as we conclude and as we apply mga kapatid, ang patience ay one of the fruits ng Spirit. Kaya it's okay lang na i-expect nyo sa isa't isa na meron silang patience. Tama lang po na i-expect. Okay? Kasi yan ay fruit. Hindi pwedeng wala ka. Hindi pwedeng wala tayo niyan. Yun nga lang, dinidevelop yan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng mga situations na kinalalagyan natin na hindi natin minsan gusto at dinidevelop din yan sa pamamagitan ng ating way ng pakipag-deal, pakipag-relationship sa mga tao sa loob ng iglesia. At yun po ay mga instrumento ng Panginoon para mas ma-display natin yung power ng patience. So pagpalain tayo ng mga kapatid ng Panginoon, nawa ay magbunga ito pong ating mga natutunan mula sa salita ng Panginoon, ma-display natin, ma-demonstrate natin ang power ng patience. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, salamat sa inyong reminders sa amin. Salamat sa help ng Holy Spirit and sa appropriation ng Holy Spirit sa aming Christian life. Yung mga bagay na hindi namin kayang gawin, yung mga bagay na hirap kami, Panginoon, especially sa pagdi-display ng fruit of the Spirit. Salamat meron po kami niyan. At salamat din tinutulungan kami ng Santong Espiritu para ma-develop po yan sa aming mga buhay. Panginoon, in particular, doon po sa patience na dapat ay nakikita sa amin, na dapat ay nano-nurture, na di-develop, na di-display namin, na di-demonstrate namin, Panginoon, sa context ng situation na meron kami at sa context din ng pakikipag-relate namin sa aming kapwa mananampalataya sa loob ng iglesia. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mahinog yun, O Diyos, at maging beneficial para po sa amin personally at para sa mga tao na amin pong nakakasama. Gawin niyo po yan sa amin, Panginoon. At ang inyong salita ay magbunga sa aming puso, sa aming buhay. May apply po namin to, Panginoon, by your grace and by your mercy at sa tulong ng inyong Santong Espiritu. Yan po amang aming pamanhik, ang aming panalangin sa inyo, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po mga kapatid. God bless po.